Sa operasyon, tinawag ang pinakamagaling na medical team sa bansa. Walang magiging pagkakamali. Pagkatapos mong ibigay ang bato kay Yuyu, umalis ka kasama ang bata. Huwag mo nang makita siya uli. Siguraduhin mong magiging mabuti ka kay Yuyu. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala. Kasama ako ang pinakasikat na mang-awit. Mas mabuti ang buhay kaysa sumama sa lalaking di makapag-ipon ng 50,000 piso. Mas mabuti ng 1,000 beses. Paumanhin, Yue. Ako ang walang kwenta. Gamit bato ko, kasama bata alis. Maibibigay ang kaligtasan at kinabukasan. Mas pipiliin kung galit ka sa akin. Ang pinakadakilang pagsisisi ko ay nawala ang anak ko. Kang Buhay pa siya. Gagawin ko ang lahat para protektahan siya at mahalin siya. Ibibigay ang lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo sa kanya. Yuyu. Kung nandiyan pa ang bata, hindi ko rin kayang mukhang malungkot ka. Kuya Yanmeng, ang daming taon, salamat sa'yo. Hindi lang ikaw nagbigay sa akin ng bato. Tinulungan mo pa ako sa trabaho. Hindi ko alam paano kita papasalamatan. Magkababata tayong kaibigan, iba? Huwag mo sabihin yan, masyado formal. Tika, ngayon ang araw ng pagpa-check up mo sa katawan. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Kaya ko nang mag-isa. Yuyu, 6 na taon na ang lumipas. Bakit hindi mo pa rin matanggap ang kabutihan ko? Bakit iniisip mo pa rin ang batang iyon? Papa, gagawin ni Tangtang ang lahat para mailigtas ka. Anak. Miss na miss ka ing mama. Kung buhay ka pa. Hindi kayo alam kung ano ang itsura mo. Ayos calling BA? Ayos lang ako. Ikaw si Tita Lee. Sige, huwag mong sabihin sa iba. Pareho kami ni Papa na fan mo. Araw-araw naming pinapakinggan ang mga kanta mo. Tita Lee, bakit ka umiiyak? Nasaktan ka ba ni Tangtang? Hindi, bigla lang akong naalala ang nakakalungkot na bagay. Kaya, Ang mahika ni Tangtang ay siguradong magpapasaya sa'yo. mahika. Ang kantang ito ay napakataas ng pangangailangan sa ritmo at damdamin. Kamangha-mangha na nakuha niya ito ng sobrang eksakto. Tita Lee, maraming tao tulad ni Tangtang ang sobrang gusto ka. Ayaw nilang makita kang ganito kalungkot. Ang bait talaga ni Tangtang. May sakit ka. Ang tatay ko ang may sakit. 1 taon na siyang nakaratay simula noong aksidente. At ang nanay mo, Sabi ni Papa, umalis si Mama papunta sa malayong lugar. Pero babalik siya habang naghihintay. Sisiguraduhin ni Sugars na magtrabaho para mapagamot si Papa, makabalik si Mama at maibalik ang buong pamilya. pero ang bata mo pa. Hindi na bata si Sugars. 6 na taon na ako. Ang anak ko, dapat 6 na taon na rin siya ngayon. Sugars. Sa tingin ni Tita, magaling kang kumanta. Gusto mo bang sumali sa Little Singing Star na kompetisyon? Ang premyo ng champion ay 10,000 piso. 10,000? Matapos mapagamot si Papa, ang dami pang matitira. Pero si Papa ay may sakit pa. Hindi pwedeng iwan ni Tangtang si Papa. Ang bait naman ay Tangtang. Ang init ng kamay ni Tita Lee, parang kay Mama.
Tita, pwede po ba kayong magbigay ng autograph? Siyempre naman. Saan ko ilalagay? Dito na lang po. Salamat po, Tita Lee. Gustong-gusto rin kayo ng papa ko. Kahit nakakakoma siya, araw-araw kong pinapatugtog sa kanya ang kanta niyo. Pwede bang pirmahan para sa kanya? Nandyan ang kwarto niya. Sige. Guro Lee, may problema sa grupo ng programa. Pakipunta ka, urgent. May gagawin pa ako dito. Mamaya na lang. Tita Lay, pumunta ka na doon. May pirma na ako. Pwede ko itong ibigay kay Papa. Ang bait talaga ni Tangtang. Napakamaunawain mong bata. 3 araw pa bago magsimula ang kompetisyon. Kung gusto mo sumama, laging bukas ang pinto para sa'yo. Papa, kanina nakahanap ako ng bote. Nabenta ko siya ng 5 piso. Naghugas din ako ng plato, kumita ng 25 at 5. Habang kumakanta, maraming mababait na tao, binigyan nila ako ng maraming pera. Sugar, kayang-kaya niyang makapag-ipon ng pera para magpagamot ka. Tama pala, Daddy. Nakilala ulit ni Sugar si Tita Lay. Paborito niya! Ang saya-saya ni Sugar! Pero Daddy, 1 taon na akong di nakakapag-usap sa'yo. Miss na miss kita, pati si Mama. Bakit di pa bumabalik si Mama? Bakit di ka pa gumigising? Daddy, ito yung gitara na binigay mo kay Sugar. Gustong-gusto ko to. Kakantahan kita, gusto mo? Daddy, yung ibang bata may nanay sila. Bakit ako wala? Iniwan na ba tayo ni Mama? Mahal na mahal tayo and I mama. Pero na yon, may mas mahalaga siyang kailangang gawin. Pag natapos na siya, babalik siya. Kang nami Miss Nate na si mama, pwede nating kantahin ang kanta na binigay niya kay Tangtang. Sigurado, maririnig niya yon. Teng-teng. Lumabas ang bagong resulta ng check-up ng papa mo. Lalong lumalaki ang dugo sa ulo niya. Kailangan operahan 3 araw. Kung hindi, mapapahamak ang buhay niya. Ate Wu, may pera si Tangtang. Tulungan mo akong iligtas si Papa. Tang-tang. Malubha ang sitwasyon ngayon. Hindi sapat ang perang ito. Kailangan ng hindi bababa sa 10,000. 10,000.
Jueyu, inisip mo pa rin ang bata. Kuya Yanmeng, nakilala kong gayon isang bata na ang pangalan ay Sugar. Ang galing niya kumanta. Bigla kong naisip, kung buhay pa ang anak ko, baka siya na ang kinalakrang ganon. Yue. Matagal nang nangyari ang lahat ng to. Huwag mo nang masyadong isipin. Nasaan ang kwintas ko? Natatandaan ko, nilagay ko iyon sa bag. Kung nawala, baka oras ng pakawalan. Ganon BA? Anong gusto mo? Bibili tayo ng bago at ipapagawa ulit. Hindi, iyon lang ang natitirang alaala ko. Hindi ko pwedeng mawala ito. Jueyu, huwag mo kong sisihin. Yang bata na yan. Kailangan mo na siyang kalimutan sa puso mo. Ang operation fee ng tatay mo ay hindi bababa sa 10,000. 10,000? Ate Wu, pakiusap, tulungan mo ang tatay ko. Si Tangtang ay pwede kumain ng kalahating siopaw araw-araw. Mas marami akong kukunin na bot. Mas madaming hugasan, mas maraming kanta, babayaran ko talaga ang pera. Hindi pwedeng mawala ang tatay ni Tangtang. Teng. May patakaran ang ospital. Wala rin talaga akong magagawa. Konting regalo mula K8, hindi marami. Tanggapin mo na. Bakit nandito kayo, Kuya Liu? Tang. Narinig namin ang tungkol sa operasyon ng papa mo. Ang mga anak ko na walang kwenta, hindi ako inaalagaan. Mabuti na lang at ikaw ang tumulong sa akin. Kung hindi, baka wala na ako ngayon. Tanggapin Montag ang perang ito, ha? Tangtang, Yung panahong naka-confine ako, ikaw ang nagtulak sa akin, pahawakan ng pera para sa pagpapagamot ng tatay mo. Tang, ikaw ang una kong nakilala at gumaling nawa ang tatay mo sa Pero, panahon. Lolo Zhao, wala kang ang pera para sa gamot mo. Hindi pwedeng kunin ni Tang ang pera mo. Matanda na si Lolo, walang hal. Alam mo rin yan, matagal ka nang itinuring ni Lolo na parang totoong apo. Tanggapin mo na, ha? Tanggapin mo na. Salamat kasi inyo. Pero pera niyo ito. Hindi pwedeng tanggapin ni Tang, pati tatay hindi papayag. Tang, kunin mo ito. Tang, hindi pwedeng ipagpaliban pa ang sakit ng tatay mo. Bakit ang tigas ng ulo mo? Kunin mo na, kunin mo na. May paraan si Tangtang. Gagawin ni Tangtang ang lahat para mabuhay si Papa at hintayin si Mama na bumalik. Bakit hindi pa dumarating sa Yaya? May nangyari kaya sa kanya? Ponggalong. Lin Tangtang, Punan mo ang impormasyon. Anong konta ito? Bakit hindi ko pa naririnig ito? Ibigay mo sa akin, tingnan ko. Paano niya nalaman ang kantang ito? Ikaw pala ang batang iyon, Lin Chan. Inarrange ang bata na lihim na makipagkita kay Yuyu. Tapos sinama mo siya sa kompetisyon. Gusto mo palang magkaugnayan sila. Ang talino mo pero napakasama ng plano mo. Hindi ka kwalipikado. umuwi ka na. Bakit? Tingnan mo ang suot mong basahan. Ito ang kompetisyon ng maliit na Diyos ng awit, hindi lugar ng mga pulubi. Pero si Tita Lee binigyan ako ng imbitasyon. Wala naman siyang sinabi kung ano ang isusuot. Paano mo pa nabanggis siguro, Lee? Sa hitsura mong yan, kilala ka ba niya? Sigurado akong fake ang invitasyon mo. Kung gusto mong pumasok, wala kang pag-asa. Hindi nagsisinungaling si Tangtang. Kung di ka naniniwala, itanong mo sa kanya. Si Yuyu, anong karapatan mong makita siya? Habang wala pa si GNG, Lee,
Natural na ikaw ang masusunod. Umali ka na. Kung hindi, hindi kita palalampas. Hindi aalis si Tangtang. Sasali sa kompetisyon. Huwag kang matigas, baka magalit ako. Bitawan mo ko. Bitawan mo! Parang narinig ko ang boses ni Tangtang. Hindi ko sure kung pupunta siya. Anoing Tang-Tang? Nandiyan na ang mga bata. Haranain tayo. Tita Lee. Tangtang. Narinig ko ba yun ng mali? I can't be it. Ang dami mong iniisip, napapagod ka na. Malapit nang magsimula ang laban, pumasok ka na. Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Manatili ka na lang dyan. Buksan mo ang pinto. Welcome to Ang Maliit na Diyos ng Awitin. Today, we have the music queen, Liyue. Ang tanyag na si Guyanming at ang sikat namang awit na si Dengling bilang mga mentor natin sa programa. Huwag na tayong magtagal, inaanyayahan natin ang unang batang mang-awit, si Sun Yanyan. Nagsimula na ang paligsahan. Anong gagawin ko? Sino ang tutulong kay Tangtang? Inaanyayahan ang batang mang-awit, si Jiang Yuanyuan. Hindi pwede. Kailangan ni Tangtang kumita para magamot si Papa. Hindi ako susuko. Hinihintay pa ni Papa si Tangtang. Kailangan ni Tangtang magpatuloy. Inanyaya Ang huling batang mang-awit, Zilin Tangtang. Dumarating na ba si Tangtang? Ang taas naman, natatakot si Tangtang. Palakpakan natin ang huling mang-awit, Lin Tangtang. Huling 3 segundo. Kung hindi pa aakyat si Lin Tangtang, kailangan kanselahin ang kanyang karapatang makipagkompetensya. Hindi pwedeng matakot si Tangtang. Kayang-kaya ni Tangtang pagalingin si Papa. Ang ganda ng talento niya. Sayang na sayang talaga. Tatlo. Narito na ako. Narito na ako. Narito na ako, narito na. Sugar. Anong nangyari sa batang ito? Mukha siyang parang pulubi. Ang hindi paggalang sa kompetisyon at hurado, sobra. Tenga, ni hindi mo mabantayan ang isang bata. Anong nangyari? May nangyari bang problema? Yuyu, ito ang paligsahan. Ikaw ay hurado. Ngayon, umakyat ka para baka sabihin ng iba. May deya ang batang ito. Papanagawa ito ni Tangtang. Si Tangtang ay magpapakabuti para makuha. Hindi pa nagkakakilala, pero si Yuyu maganda na ang treto sa batang ito. Kung talaga niyang awitin ang kantang iyon, nagkakilala na sila. Lahat ay tapos na. Dahil nandito na ang mga kalahok, simulan na ang paligsahan. Pasensya na kayong lahat. Nasira ang tugtog. Kailangan maghintay hanggang bukas pa maayos. Kanay na, okay naman, bakit biglang na Sarah? Paano kakanta kung wala ang tugtog? Bata, umuwi ka muna. Balik ka ulit. Kaya ni Tangtang kumanta ng acapella. Nung nasa restaurant si Tangtang, kumanta rin siya para sa mga tito-tita doon. Ah, galing sa lansangan para kumanta. Bata, pakilinaf muna. Ito ay isang lehitimong kompetisyon, hindi ito restaurant o paleng. Teng-teng, malaki ang diferensya ng a cappella sa may kasamang tugtog. Kaya. Piliin na lang natin ang isa sa mga batang kumanta kanina bilang kampiyon. Kaya. Ako na mismo ang mag-aakompanya sa'yo. Yuyu. Ikaw ay isang reyna. Mag-aakompanya ka sa batang nagbibenta. Maraming tao. Baka masama ang epekto kung kumalat ito. Okay lang yan.
Sugar, payag ka bang kumanta kasama si tita? Salamat po, Tita Lee. Si Tita Lee ay sobrang bait. Parang nanay ko. Kung handa si Diva Lee mag accompaniment. Ito na ang pinakamaganda. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lynn Sugar. Ang kantang dadalhin ko sa inyo ngayon ay tinawag na Hintay. Isa siyang magnanakaw. Hindi karapat-dapat sumali sa paligsahan. Kuya Yanming, anong sinabi mo? Jueyu, nandito ang nawawala mong kwintas. Kakakita ako lang sa labas ng kitang-kita niyang itinago ang kwintas. Siguradong siya ang nagnakaw. Hindi ko ito ninakaw. Nadulas ko lang ito sa ospital. Nakita ito ni Tangtang. Tangtang, pwede bang ibalik mo ang kwintas kay tita? Hindi ito kay Auntie Lee. Ang kwintas na iniwan ng mama ko, suot ko mula pagkabata. Ang iniwan ng nanay niya sa kanya. Siya ba ang anak ko? Imposible. Patay na ang anak ko. Jueyu, ikaw ba ang gumawa nitong kwintas? Paano nangyari yon? Iniwan ng nanay sa Oo nga, Ginong Lee. Pinakamahalaga sa'yo ang palawit na pangkaligtasan. Bata pa siya, paano siya natututo magsinungaling? Tangtang, mahalaga sa akin ang kwintas na ito. Pakibalik mo sa akin. Pwede ba magkunwari na walang nangyari? Hindi nagsisinungaling si Tangtang. Bigay ito ni mama kay Tangtang, suot niya ito mula pagkabata. Tang-tang, hinahanggaan ko ang talento mo. Nawa ako sa pinagdanan mo. Akala kayo mabe ka, kaya kita inimbirahan. Sumali sa kompetisyon. Gayon, sobrang nadismaya mo ako. Hindi totoo yan. Sina Uncle Liu at Grandpa Jiang mula sa ospital ang makakapagpatunay. Nakita nila ako na suot ang kwintas na to. ibigay mo sa akin. Wag. Wag, ito ay kay Tangtang. Ibigay mo yan. Huwag. Yaya. Ibalik mo sa akin. Bigay ito ni mama sa akin. Yaya. Dad, agad ko siyang dadalhin pababa. Hindi pwede. Hindi dapat umalis si Tangtang. Talagang di mo tinututo. Tumayo ka na, ano bang ginagawa mo? Tita Lee, ibigay ko na sa iyo ang kwintas. Ayaw na ni Tangtang ng kwintas, pero sinabi ng doktor ni Papa, kailangan 10,000 para mailigtas siya. Sumali ako sa laro. Ay nako, tingnan mo na. Kawawa talaga ang batang ito. Si Tangtang namin si Papa na lang. Tita Lee, pakiusap. Tita Lee, patawarin mo si Tangtang. Hindi dapat ginawa ni Tangtang ang magmatigas sa'yo. Sige na, isa lang siyang bata, normal lang magkamali. Ang tatay niya naghihintay sa pera para sa gamutan. Bakit ko pa kailangang magtalo sa kanya? Yuyu, kompetisyon ito. Kung ganoon, kadali mo siyang palalampasin. Hindi sasabihin ng iba na pakialamero ka. Sasabihin din nilang walang say-say ang program. Ikaw na ang bahala dito. Para ang palit. Hindi mo kaya labanan ako. Hindi kita hahayang kunin sa Yuyu. Tayo na. Bitawan mo ako. Ang ganda ng pagkanta mo. Ang sarap pakinggan ng boses mo. Anong kanta ito? Parang himala, sobrang ganda. Parang tunog ng langit. Napakadamdamin, nakakaantig talaga. Magkakaroon ka ng pangarap. Isang araw maintindihan mo ang hirap, magkakaroon ka ng pangarap. Ang galing ng mga salita nito. Kapag lumaki na ang anak natin, unang gagawin ko ay ituro sa kanya ang kantang ito. Sino ang nagturo sa iyo ng kantang ito? Hindi kaya. Ikaw ang anak ko.
Sino nagsabing kantahin? Bumaba ka, tumadyo ka. Juyu, ang batang ito ay naglakas loob na baliwalain ang mga patakaran ng kompetisyon, agawin ang mikropono at kumanta. Dadalhin ko siya ngayon. Aitong kanta. Sino ang nagturo sa iyo nito? Si Tita Lee? Sabi ni Papa, ang kantang ito ay iniwan ni Mama para sa akin. May problema ba? Ikaw ang anak ko. Pasensya na, Yuyu. Pagkapanganak ng bata, nawala na siya. Imposible. Niloloko, mo. Yuyu, Baitawan Moako. Ibalik mo ang anak ko. Hindi impossible. Ang anak ko ay patay na. So wala na pala ang anak ni Tita Lee. Kawawa naman. Talagang niloko si Yoyo. Tama ang desisyong sabihing patay na ang bata. Sa ganito, kahit ano mangyari, hindi makikilala ni Yoyo ang bata. Lin Tian. Ang tigas ng puso mo. Itinuro mo pa ang kantang ito sa iba. Ginoo Ladili, kanino mo iboboto ang tiket mo? Ako, abstain. Iboboto ko si San Nian. Mahusay ang boses at puno ng Sa tingin ko, si Lin Tangtang ang pinakamahusay, pero malubha siyang lumabag sa mga patakaran ng kompetisyon. Pag nanakaw ng ari-arian ng iba, hindi tama ang ugali niya, kaya ibibigay ko ang boto ko kay Son Yanyan. Ang kampiyon ng maliit na hari ng awitin ay si Son Yanyan at nanalo siya ng 100,000 yuan. Hindi pwede, Tita Lee. Hindi kinuha ni Tangtang ang gamit mo. Kung ganon kay Tangtang ngayon. Bitawan mo ako. Kailangan tulungan ni Tangtang ang papa niya. Ang anak ko. Kang Buhay ka pa ang sayasana. Ang mama sobrang hinahanap ka. Papa! Tangtang, Tay, sa wakas gising ka na. ang tagal mong natulog, araw-araw kitang iniisip. Miss Karin and I Daddy, Tang Tang. Tang Tang care rating langing daddy mo. Huwag kalimutan ipainom sa kanya ang Salamat, Ate Wu. Salamat. Pumiyak ka. Ingumitim ka. Tangtang, sinabi na sa akin ni Wu ang lahat ng nangyari nitong nakaraang taon. Pasensya ka na, anak. Di na may kita. Ang dami mong tiniis dahil sa akin. Hindi pagod si Tatang. Ang dami niyang nakilalang mababait na tao. Pero si tatang walang silbi. Hindi ko napagaling si Papa. Hindi ko naipon yung pera para sa pagpapagamot. Tarang. May kanya-kanyang tadhana ang tao. Kapag nawala na si Papa, dapat maayos ang buhay, anak. Huwag sabihin ni Papa yan. Gagaling ka, Papa. Gagawin ko lahat. Opo, si Papa ay mabubuhay ng maayos para makasama si Tangtang. Papainumin mo na ang sabaw. Gumaling ka agad, ha? Tang Tang, hindi ka pakumikin. Si Papa hindi gutom. Ito para sa'yo. Ayaw ni Tangtang ng sabaw, meron naman siyang masarap na pagkain. Halika, Tang Tang. Ayaw ni Papa ng sabaw. Ipapalit ko ang sabaw kay Tangtang para sa isang siopaw. Okay lang ba? Liue. Kung alam ng bata sa kabilang buhay, sigurado akong ayaw niya makita kang malungkot. 3 araw na lang, love music party na. Ikaw ang spotlight ng event, hinihintay ka ng lahat na makipag-duet. Kaya dapat magpakatatag ka. Ang Love Music Party ay para din sa pagpili ng mga talent. Sa totoo lang, pagdating sa singing skills. Dapat para kay Tangtang ang championship na ito. Kasalanan ko, kapag tungkol sa bata nawawala na ang focus ko. Isa siyang malit na sinungaling. Hindi ko na siya dinala sa pulis, malaking bagay na yun. Pero kaya't Papano, ang tatay niya nasa ospital, nangangailangan ng pera. Babalik ako sa ospital. Titingnan ko kung may tutulong pa ako sa kanila.
Tatay, kukuha ko ng tubig. Dahan-dahan Ling. Nasaan si Tangtang? Lin Tian. Yu. Lin Tian. 6 na taon na hindi nakita, hindi ko inakalang muli tayong magkikita sa ospital. Talagang masama ang ganti sa masama. Anong sakit mo? Mukha bang mamamatay ka na? Trangkaso Ling naman. Mukhang maayos ang naging buhay mo. 529. Unaman, kung hindi mo ako iniwan noon, paano ako magiging rina na industriya ng musika ngayon? Bakit nandito si Tita Liao? Parang kilala niya si Papa. Patawad, Yu. Itigil mo na ang mura mong paghingi ng tawad. Kadri, akala kayo, yung mga taon na pinagsamahan natin, walang kwenta. Pero ang di ko inaasahan, na yung kanta na ginawa ko para sa anak, ibinigay mo sa iba. Hindi kayo ginawa. Gusto mo pa magpalusot. Sa kompetisyon, yung kantang kinanta ni Lin Tangtang, tayo lang ang may alam. Kung hindi ikaw ang nagkalat, sino pa? Nakita mo na siya. Kilala mo na siya. Lin Tian, kaya mo akong saktan. Pero ang namatay ay anak mo rin. Wala ka ba talagang konsensya? Mukhang hindi pa niya alam na si Tangtang ang anak niya. Yaya, hindi ganito ang nangyari. Sasabihin ko sa'yo, Lin Tian, pwede ka maging malaya, pero hindi ko siya kayang kalimutan. Hindi makalimutan ang minahal ko ng 6 na taon na iniwan ng walang awa. Hindi ko makalimutan ang anak kong namatay pagkatapos si panganak. Pasensya na. Sa totoo lang, tama na. Ayaw ko nang marinig ulit ang salitang yan. Lin Tian, ako si Liu, hindi pa ako nagalit sa kahit sinong tao sa buhay ko. Bukod sayo. Tang. Papa, ayos ka lang ba? Narinig mo na kanina. Papa, may anak pala kayo ni Tita Linon. Pero bakit mo sinabing ang kantang ito ay bigay ni Mama sa akin? Tangtang, pasensya na. Ang totoo, ang mama mo ay... Papa. Papa. Ate, wulagay ng papa ko. Emosyonal ang papa mo, kaya tumaas ang presyon sa utak niya at lumala ang kondisyon. Kailangan siyang operahan bukas. Ate Wu, iligtas ang papa ko. Nakikiusap ako. Kailangan ni Tangtang makalikom ang 1-0. 000 piso. Hindi ito kaya ng isang bata kagaya mo. Kung talagang hindi kaya, sumuko ka na lang. Ako ang tatay ni Tangtang. Hindi kailanman susuko si Tangtang. Maghahanap ako ng paraan para kumita. Boss, meron pa bang plato? Kaya ko pang maghugas. Uncle, itong violin na ito ang pinakapaborito ko. Nabili ito ni Papa para sa akin, gumastos siya ng 3,000 piso. Magkano na kaya ang pwede nitong maibenta ngayon? Ang disenyo ng biolin ay kaaniwan lang at medyo luma na. Pinakamataas na halaga ay 500 piso. Dalaga. Kung mahalaga sa iyo ang gitara na ito, Mas mabuti sigurong itabi na lang. Ibebenta ko. Wala nang mas mahalaga kaysa sa tatay ko. $15,220. 15 ang layo pa sa 10,000. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Chita, may sakit po ang tatay ko. Kailangan namin ng 10,000 piso para mailigtas siya. Pakiusap, bigyan niyo ako ng pera. Pangako ni Candy, babayaran ko po kayo ng sobra-sobra balang araw. Hindi sapat, kulang na kulang talaga. Itay, paano ba maaalis ni Candy ang sakit mo? Nanay, nasan ka ba? Bakit hindi ka pa bumabalik?
Pinakamalaking panghihinayang ko. Ay nawala ang anak ko. Kang Buhay Pasya. Gagawin ko ang lahat para protektahan at mahalin siya. Ibigay sa kanya ang lahat na maganda sa mundo. Anak ni Tita Lee. Ikaw ang anak ko. Hindi. Imposible, patay na ang anak ko. Ako at ang anak ni Tita Lee. Magkasing edad ang mga anak namin. Kung magpanggap ako na anak ni Tita Lee, siguro pwede kong magkaroon ng pera para iligtas si Papa. Liu. Tita Lee, Tangtang, anong ginagawa mo rito? Tita Lee, ako ang anak mo. Tangtang, may mga bagay na hindi pwedeng sabihin na basta-basta. Matagal nang patay ang anak ni tita. Ang tatay ko ay si Linshan. Anong sinabi mo? Hindi ako namatay noon, dinala lang ako ni Papa. Ngayon ko lang din nalaman. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan ito. Pasensya na po, Tita Lee. Para maniwala kayo na ako ang anak ninyo, napilitan si Tangtang na mag-print ng peking DNA report. Kaya pala, Tota Khan Gang anak kayo. Mama, Tang. Hindi ko akalain na buhay ka pa. Linsyan, niloko mo pala ako tungkol sa pagkawala ng anak natin. Gusto mo lang talagang tuluyang iwan ako. Napakabagsik mo. Ni isang alaala, hindi mo man lang iniwan sa akin. Mama, nandito na si Tangtang. Pasensya na, para kay Papa. Kailangan akong magsinungaling sa'yo, Tangtang. Kaya pala nung unang beses kitang makita, parang sobrang lapit ng loob ko sa'yo. Ikaw pala ang anak ko. Tangtang, sobrang nasasabik si mama sa'yo. Si Tangtang rin, sobrang miss na kita, Mama. Mahal, pawin kita kasama si mama. Dr. Wu, ang kalagayan ni Ginoong Linshan kailangang maoperahan agad. Pero mahal, hanggang ngayon hindi pa siya nakakahanap ng pambayad para sa operasyon ng kanyang papa. Ano? Ang 10,000 hindi kayang kitain ng bata. May sistema ng paghahanap sa ospital gamit ang DNA database ng Jiang. Ipadala ang sample ni Mahal doon. Baka may posibilidad na makita ang kanyang mama. Sa ganitong paraan, may counting pag-asa si Ginoong Lin. Magandang araw, Miss. Huwag kang matakot, simulang gayon, dito na ang magiging tahanan mo. Oh, Binili ka ng mama ng mga damit, limited edition sa buong mundo. Pinaka-trendy lahat iyon. Saka ito, mga alahas na tinipon na mama sa iba't ibang lugar sa Jiangcheng, iba't ibang estilo meron. Kung ano ang gusto mong isuot mo na lang. At itong mga stuffed toys, lahat ay limited at collector's edition. Simulang gayon, sila na ang magiging mga kasama mo. ang gaganda ng damit. Ang cute ng mga stuffed toys. Parang prinsesa sa teleserye. Bakit, Teng? Hindi mo ba gusto? Mama, natatakot lang si Tangtang na masira ito. Huwag mag-alala, anak. Kung masira, bibili uli. Ikaw ang prinsesa ni mama. Karapat-dapat ka sa lahat ng pinakamaganda sa mundo. Ang bait ni Tita Lee kay Tangtang, pero sayang, hindi dapat para kay Tangtang ang lahat ng ito. Sa hinaharap, anong gusto ni Tangtang? Sabihin mo lang kay Mama. Mama, gusto ni Tangtang ng 10. Nagsisimula ng party ni Etie. Kailangan na nating umalis. Si Mommy Sugar ang magdadala sa iyo sa isang masayang lugar. Sugar. Kailangan ni Mommy makipag-usap muna sa mga sponsor. Maghintay ka dito saglit, babalik agad si Mommy. Opo. Hintayin na lang matapos ang party bago sabihin kay Tita Lee ang tungkol sa gastusin sa gamot. Nanalo ka sa Little Singing Star Contest, kaya zikat ka na. Ngayon, sigurado panalo ka ulit. Makipagdueto kay Queen Lee, hakbang sa kasikatan. Siyempre, ako ang pinakamabagay na makadueto niya. Sino pa ba ang babagay para makipagdueto sa kanya? Zia iyon. Magnanakaw ka. Ang lakas talaga ng loob nilang pumunta rito.
Magnanakaw ka, paano ka naglakas loob na pumunta rito? Nandito ka rin ba para sa party? Masarap ang cake na ito. Gusto mo bang subukan? Humph. Marami kaming narinig tungkol kay Nyanyan, kampiyon ng patimpalak ng Little Singing God. Ikaw, batang walang koneksyon, ay dapat ng anong ginagawa mo rito? Kailangan din ba nating makuha Pagkakataon na kumanta ng duet. duet Huwag magpanggap, lahat ng pumupunta rito gusto lang kumanta ng duet. kasama si Queen Lay? Ako si Lai. Hindi pwede. Si Tita Lay ay isang reyna. Ayoko siyang madamay sa gulo. Tingin ko, nandito ka lang para magnakaw ulit. Di ba noong huli, ninakaw mo yung kwintas ni Queen Lay? Ngayon sino naman ang pagnanakawan mo? Siya pala yung magnanakaw na sinasabi nila. Ang bata-bata pa, pero hindi natutong magpakabut. Walang mga magulang na pumigil sa kompetisyon noon. Narun ako. Nakita ko kung paano nahanap ang kwintas sa kanya. Ang ganitong klaseng tao na hindi marangal, paano pa nagpunta sa party? Sino ang nag-imbita sa kanya? Hindi ko sila ninakaw. May ninakaw ba o wala? Malalaman kapag hinanap ko. Noong nakaraan, kita ko kung paano nagustuhan ni Li Tianhao ang kanta niya. Ngayon, hindi ko papayagan sirain niya ang pagkakataon ni Nyanyan. Halika, ipakita mo sa akin. Saan mo itinago? Tingnan. Talaga bang siya ang nagnakaw? Bata pa pero nagnanakaw, bakit hindi ka natutong gumawa ng tama? Ito pa naman ang paborito kong hair clip. Sabi mo hindi mo kinuha. Alam mo ba, ang clip na to ay halagang 2,000. Bisyo na ang pagnanakaw. Sa gitna ng lakas ng loob. Hindi totoo. Ikaw ang naglagay nito sa akin sinadya. Nagsisinungaling ka pa rin, malinaw na ang ebidensya. Katulad mo, Palihim na pumapasok para magnakaw. Ang mga batang ganito, dapat talaga dinadala sa presinto para maturuan ng leksyon. si Tita Lee ang nagdala sa amin dito. Ninakawan mo si Rina Lee ng kwintas. Ayaw na nga niya sa'yo, paano ka pa niya dadalhin dito? Mukhang hindi ka lang magnanakaw. Ikaw pa pala isang sinungaling na traidor. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Nakakagawa ng anak na ganito. Ang nanay mo hindi kagalang-galang. Ngayon palalayasin na kita. Walang kasalanan si Tamtam, hindi aalis si Tamtam. Hindi mo magagawa yon. Walang makakatulong sa'yo. Subukan niyo lang siyang galawin. Pasensya, late ako. Ayos copy Hindi ako magnanakaw. Diyos ko, si Reyna Lee pala ang humihingi ng tawad sa batang ito. Baka siya talaga ang nagdala sa kanya. Kailan pa naging maganda ang relasyon nila? Noong huling kompetisyon, may alitan pa nga sila. Ang lakas ng loob niyo na mag-imbento laban sa tao ko. Hindi kami. Siya ang nagnakaw ng hairpin ko. Uun ga, may ebidensya naman. Kayo pala ang nag-frame kay Lintangtang. Mga matatanda na, tapos ang isang bata pa ang pinagtutulungan. Akala namin tinutulungan kayo, pero ginagamit lang pala kami ng mag-inang ito. Reyna Lee. Pasensya na po, masyado lang kaming sabik na makasama kayo sa pagkanta. Patawarin niyo po kami. Seguridad. Dalhin niyo sila sa pulis. Simula na yan. Ay, ban na si San Nian. Hindi na siya pwedeng sumali sa kahit anong kompetisyon sa pagkanta o kahit anong okasyon. Mama, huwag po. Ayoko maban. Madam Lee, si Lintangtang po ay magnanakaw. Ninakaw niya po ang kwintas niyo dati. Nakalimutan niyo ba? Ginawa lang namin ito para turuan siya ng leksyon para sa inyo. Ito ba ang tinutukoy mo? Oo, ito talaga. Ang kwintas na ito ay kanya. Ang kwintas na ito ay natatangi. Paano magiging sa kanya? May 2 kwintas ito, isa para sa akin at isa para sa anak kong babae. Si Lintangtang ang anak kong babae. Ang anak ni Li Tianhao, di ba patay na? Ano ba talaga ang nangyari? Kinawaan ako ng langit. Si Tangtang ay sinadyang kinuha, nagpaikot-ikot. SA huli. Bumalik din siya sa piling ko. Si Tita Lee, sobrang mahal ang anak niya pero niloko siya ni Tangtang. Napakasarili ko talaga. Kaya pala, hindi na magtataka kay Reyna Lee. Kaya pala sobrang bait niya sa kanya. Akala ko, siya pala ang anak ni Reyna Lee. Imposible. Paano siya naging sobrang swerte? Dalhin siya palayo. Huwag.
Ang saya naman ng araw na ito. Binabati ko si Rina Lee sa muling pagkilala sa anak niya. Congratulations. Gamitin ko na rin ang pagkakataong ito. May nais akong linawin sa inyo. Una, hindi magnanakaw si Lintangtang. Pakiusap lang, huwag ninyong maling husgahan. Sinira mo siya. Ang talento ni Tangtang sa pagkanta ay higit sa karaniwan. Sa Little Singing Star Contest, dahil sa personal kong dahilan. Hindi ako naging patas sa paghusga. Kaya nawala kay Tangtang ang karangalan na pagiging kampiyon na dapat sa kanya. Nililinaw ni Tita Lee ang bagay para sa akin. Pesensya ka na, Tangtang. Dahil sa akin, nagkamali ako ng pag-intindi, kaya ikaw ang nagtiis ng sobrang sakit. Mapapatawad mo ba ang mama? Ang mama ang pinaka-the best na mama. Sugar. Sa party na to, ikaw ang natiba sa ugali at talento sa musika. Ikaw ang pinakamahusay na kapartner sa duet. Gusto mo ba magduet tayo ng kanta na yon, anak? Gusto mo ba magduet tayo ng kanta na yon, anak? Grabe, ang ganda ng kanta na yan. Talagang mag-ina kayo, ang galing ng pagkakaintindihan at emosyon. Sobrang nakaka-amaze. Nakakaiyak pakinggan. Pazave na bata. Hanapin mo para sa akin kung bakit nagkasundo sina Lintangtang at Yuyu. Tangtang. Di ko akalain na pagkatapos ng party, sumikat agad ang duet video natin. Gayon, pinag-usapan na ito sa internet. Tayo, mag-ina, ang bituin ng music industry. Pasensya, Tita Lee. Napakabuti mo kay Tangtang, pero niloko ka niya. Ang lahat ng parangal na ito, Hindi nararapat kay Tangtang. hindi na dapat. Magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Mama, pwede mo ba akong bigyan ng 10,000 piso? Gusto ko iligtas si Papa. Ano nangyari kay Linchan? 1 taon na ang nakalipas. Na-aksidente si Papa. May dugo sa utak niya at kailangang operahan. Na-aksidente? Kaya pala noong huli ko siyang nakita, ang pangit ng itsura niya. Ang bigat ng tama niya pero sinabi lang na simpleng lagnat. Baka naman ayaw niyang malaman ko para hindi ko tulungan. O baka ayaw lang talaga niyang ipaalam sa akin. Sabi ni Ate Wu, kung hindi tayo makakagawa ng paraan, baka huli na ang lahat. Mama, tulungan mo si Papa. Hindi pwede. Noong una, iniwan niya ako ng walang awa. Sinabi pa niyang namatay ka, kaya pinagkaitan niya tayo ng 6 na taon bilang mag-ina. Hindi ko siya kayang patawarin. Pero mabuti siya kay Sugar. Si Sugar ay may iisang tatay lang. Hindi pwedeng mawala sa kanya ang tatay niya. Sugar. Anak, lahat ng bagay ay kaya kong sagutin, pero hindi ito. Mama, Sugar, pakiusap. Basta mailigtas mo si Papa, kahit ano ang sabihin mo, gagawin ni Sugar. Sige, pumapayak ako. Salamat, Mama. Papa, magiging maayos ka, sigurado ako. Kung hindi mo sana ako iniwan noon, hindi sana tayo abot sa hindi makabayad na operasyon. Dapat mong ipagpasalamat na pinalaki mo si Sugar, isang napakabait na bata. Ate Wu, kamusta po ang tatay ko? Tangtang, ang tatay mo. Naging matagumpay ang operasyon niya. Tangtang, sabaw ng buto-buto at paa ng baboy, nilaga buong umaga.
Tatay mo galing sa operasyon, kailangan magpalakas. Binili ng anak ko ang bird's nest. Sabi nila, maganda para sa paggaling. Maganda! Bird's nest na may snow fungus. Ito ay puro masustansyang pagkain. Ang pagkain ay makakatulong sa paggaling ng tatay mo. Salamat sa inyo. Kapag may pera si Tangtang, gagawin lahat para gumaling sila. Walang anuman. Hindi ko inaasahan. Ang nanay mo, si Divali, ayos to. Tapos ang paghihirap, hindi ka magdusa muli. Sa mga araw na ito, si Tangtang at ang tatay niya nakaabala sa inyo ng husto. May 1 milyon sa card na ito. Sana tanggapin nayo. Wag, si Tang-Tang, maraming naitulong sa amin. Hindi namin matatanggap ang Ito ay maliit na pasasalamat lang. Sa mga araw na ito, napakalaki ng tulong ninyo kay Linsyan. Kung hindi niyo tatanggapin, hindi po mapapalagay ang loob ko. salamat kay Miss Lee. Si Tita Lee, napakabait niyang tao. Sigurado akong babayaran ni Tangtang ng doble ang utang. Si Marlene kakagaling sa operasyon. Huwag maingay. Lumabas tayo para makapahinga siya. O sige, alis na tayo. Sila. Mga mabubuting tao talaga. Kapag wala si Tangtang sa ospital, sila ang tumutulong sa akin sa pag-aalaga kay Papa. Kailan kaya siya magigising? Huwag ka mag-alala, ang gastusin sa pagpapagamot ng tatay mo at bayad sa tagapag-alaga, ako na ang bahala. Lagi kang maasahan ni Mama. Salamat sa pagtulong kay Papa sa operasyon, pati na rin kay Lolo Zhao. Ngayon, babayaran naman natin ang gamutan ni Papa. Ginawa ko ang lahat na ito dahil sa kanila. Kaibigan mo sila, SI Papa mo SI Lin Tian. Ano man ang gusto mo, gagawin ni Mama para sa'yo. Bakit ka umiyak? May nagawa bang mali SI Mama? Sobrang bait ni Mama sa akin. Parang hindi ko kayang masuklian ng lahat ito. Ang kulit mo naman. Anak Kira. Ito ang dapat gawin ni Mama. Basta masaya at malusog ka. Kahit ano gagawin ni Mama para sa'yo. Tita Lee, kung ikaw talaga ang mama ni Tangtang, sana nga ganon. Pero lahat ng ito, kinuha ni Tangtang. Pasensya, Tita Lee, hindi na itutuloy ni Tangtang ang pagsisinungaling. Tita Lee, sa totoo lang ako ay hindi... Bakit tita pa rin ang tawag mo? Ilang beses ko na sinabi, tawagin mo akong Mama. Ako? Huwag ka nang umiyak. Bukas ang birthday ni Mama. Deti, kaon-taon akong umaasa na makakasama kitang mag-celebrate. Sa wakas, may pagkakataon akong tuparin ang pangarap na ito. Kaarawan, Payag ka bang tulungan si Mama na tuparin ang pangarap na ito? ang Tita Lee ang daming naitulong sa akin. Dapat ko rin siyang tulungan. Tutulungan ko siyang tuparin ang pangarap niya. Bata, ano ang bibilhin? Kuya, ang mama ko ay isang Gusto kong bumili ng regalo para sa kanya. Singer pala mama mo. Siguradong mahilig siya sa mga instrumento. Ang piano, profesional, maganda ang tunog. 4,000. Ito mas mura, mahigit 1,000, makabili ka na ng maganda. Hindi ko man lang mabili ang disenteng regalo. Tito, magkano ang masahe na ito? 2,999. Ito ang pinakamagandang tatak para sa pangsuporta sa balakang. Makakatulong ito sa pag-alis ng pagod sa balakang. ₱2,524. Kulang ng 475 piso. Hanap ako ng paraan, Sugar. Sandali lang. Tamang-tama, naglilinis ako dito. Kung tumulong ka sa akin sa paglilinis, ibebenta sa iyo ang pangsuporta sa balakang. Salamat, boss. Siguradong lilinisan ko ito ng malinis. Walang alikabok. Ang batang ito talagang may puso. Pag nakita ni Mama itong regalo, Tiyak na magugustuhan niya ito. Totoo ba? Gusto lang ni Tangtang na mapasaya siya ng kaunti. Lin Tang Tang. Young Report Mo Pala. Peak. Hindi mo alam na ikaw ang tunay na anak ni Yuyu. Walang problema. Hayaan mo akong tumulong sa iyo. Tapusin ang larong ito. Maligayang kaarawan. Mama, mag-wish at hipan ang kandila.
Unang kahilingan. Sana si Candy ay manatiling malusog at hindi na magkasakit. Pangalawang kahilingan. Sana si Candy ay maging masaya, walang alalahanin, at hindi na magpakapagod para mabuhay. Pangatlong kahilingan. Sana palaging masaya at maayos ang buhay namin ni Sugar. Sana si Tita Lee ay laging masaya. Mama, bakit puro para sa akin ang wish mo? Ang birthday dapat para sa sarili? Hijo, para sa akin, ikaw ang buong mundo ko. Basta masaya ka. Masaya na rin ako. Ang ganda ng panaginip na to, sana di na matapos. Kaya, Ito ang regalo ko para sa'yo. Ang third piano concerto ni Fanling Master, na wala ng kopya. Basta ano man ang gusto mo, hahanapin ko para sa'yo. Kuya Yanming, sobrang salamat talaga sa'yo. Wala namang dapat pasalamatan sa atin. Tang-tang, anong regalo ang inihanda mo para kay Mama? Teng-teng, Iro. Laging nagsusulat si Mama ng lyrics, sabi ng boss ko. Maganda raw to para sa likod niya. Wala na masyadong pera si Tangtang. Huwag mo sanang mamasamain. Hindi ka akalain, Mapagmalasakit kay Mama. Ito na yata ang pinaka-espesyal na regalong natanggap ni Mama. Sisiguraduhin kong gagamitin ko ito araw-araw. Yeah. May isa pa akong espesyal na regalo para sa'yo. Isang regalo mula sa iyo ay napakahalaga na. Bakit ka pa naghanda? Itong si Lin Tangtang, hindi naman talaga siya anak mo. Niloloko ka lang Naya. Anong sinasabi mo? Hindi ko papayagan na sirain mo si Tangtang. Yeah. Ang yene report ni Lin Tangtang ay fake. Anong sinasabi mo? Itong tindahan na eksperto sila sa paggawa ng peking ulat. Kung ayaw mong maniwala, maaari mong imbestigahan. Sugar. Bake it mo, AKO na loco? Pasensya na po, Tita Lee. Hindi ko talaga maipon ng 10,000 piso para sa operasyon. Yeah. Ang anak ninyo, nakita ko mismo na namatay siya. Itong si Lin Tangtang. Anak ni Lin Chan, ipinanganak 6 na taon ang nakalipas sa ibang Matagal ka ng pinagtaksilan ni Lin Chan. At saka, ginamit ni Lin Tangtang ito. Naloko kita. Hindi, Tita Lee. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Napakaganda nga talaga. Lin Tian. Noon, niloko mo ang damdamin ko. Gayon naman, ang anak mo ang niloko ang damdamin ko. Ano talaga AKO, as I liu, isang hanggal? Para pabayaan kayong ulit. Sirain ang pagiging tapat ko. Tita Lee, hindi ganito. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Umalis ka. Sinungaling. Umalis ka. Sinungaling. Ano ba talaga ang nagawa kong mali? Bakit ginagamit mo ang anak ko para linlangin ako? Ano ba ang nagawa kong mali? Tita Lee, pakiusap, patawarin mo ako. Kahit ano ang ipagawa mo kay Tangtang, gagawin ko. Patawarin. Lin Tang Tang. Sasabihin ko sa'yo. Sa buong buhay ko, 2 lang ang pinakakinamumuhian ko. Ikaw at asay Lin Tian. Pasensya na, kasalanan lahat ito ni Tangtang. Huwag mong sisihin si Papa. Lumayas ka. Ayoko makita ka ulit. Tita Lee, pasensya na. Pasensya na. Kunin mo ang mga maruming gamit mo at umalis ka rito. Tita Lee. Tita Lee. Tita Lee. Tita Lee, alam ni Tangtang ang pagkakamali niya. Pakiusap, buksan mo ang pinto, pwede ba? Kahit ano, gawin mo lang gusto mo kay Tangtang. Ang anak ko. Patawarin mo AKO, anak. Akala ko ikaw ay ibang tao. Ibinigay ko ang pagmamahal mo sa iba. Nagkamali ako, anak. napaka-inutil ko. Patawad. Yuyu, atawarin mo sa ginawa ko. Hindi hahayaang maagaw ka ni Numan. Tita Lee, pwede mong pagalitan o paluin si Tangtang, okay? Huwag ka nang magalit. Pasensya na.
Pirmahan mo na rito. Kaya, si tita mismo ang tutugtog para sa'yo. Teng Teng. Hindi ko akalain sa panaginip man o hindi, nabuhay ka pa. Pasensya na. Tita Lee, Tang-tang, nagising ka na. May lagnat ka ng maghapon at magdamag. Ate Wu, Tita Lee, kayo po ba ang nagdala sa kin sa ospital? Tang-tang, huwag mo nang masyadong isipin yan. Maayos na ang kalagayan ng tatay mo. Malamang sa mga susunod na araw magigising siya. Pagdating ang panahon, ayusin niyo sana ng mabuti ang lahat kay Tita Lee Chan. pasensya na Tita Lee. Utos kunin si Linchan, dalhin siya. Simulang gayon, bawal siyang ma-admit sa Opo. Baka Molly Genoa. Sigurado akong hindi lang ito isang simpleng hindi ko nararamdaman ng wala akong nakikitang maling pagkaunawa sa atin. Tita Lee, Sa mga nagdaang araw, lahat ng gastos ni Papa. ako ang nagbayad. Bayarin sa operasyon. Isipin mo bilang kabayaran ng premyo mo bilang kampiyon, hindi ko ito hahabulin. Pero ang iba pang gastos. Kabuwang 75,231 piso, hindi nyo ito ikakaila, di ba? Tita Lee, magpapakahirap akong kumita para maibalik ito sa'yo. Mas mabuti na. Gayon, tinatapos ko na ang suporta sa inyo. Umalis kayo ng ospital. Tita Lee, hindi pa gumagaling si Papa, mapanganib kung aalis na kami ngayon. Pwede bang maghintay ng ilang araw bago kami umalis? Anong pakialam ko diyan? Tita Lee, walang kinalaman si Papa. Kasalanan ni Tangtang, hindi dapat nagkunwari. Anak mo, Tumahimik ka. Anong karapatan mong banggitin siya? Ito ang kwintas na ibinigay ko sa anak ko. Anong karapatan mong isuot yan? pasensya na Tita Lee. Tita Lee, pwede mo ba itong ibalik sa akin? Isa lang itong lagda. Lahat ng ito ay panloloko mo lang naman. Hanggang ngayon, nagpapanggap kami malasakit. Basta galing asekin. Bawiin ko lahat. Wag, Yuyu. Nakalimutan mo ba ang dahilan ng pagpunta dito? Palayasin sila. wag galawin ng tatay ko. Hindi ako aalis. Tumigil kayo. Lolo Zhao, Ginoong Lee, alam namin na nagkamali si Tangtang, pero para iligtas ang ama niya. Sa loob ng maraming taon, Hindi pa nagpakita ang nanay niya sa bata. isang bata kailangan mag-ipon ng pera para sa Sans pain libo. ilang bote, kaya ang Hindi rin kalanman abot. Nga, si Tangtang, nakita natin siyang lumaki. Aw-aw siyang gumigising ng maaga para magtrabaho. Mabay siyang bata. Nagkataon lang na masyado siyang nataranta, kaya niloko kanya. Tungkol sa utang ni Lintian, babayaran namin iyon. Hindi ka malulugi. Sila ay may sakit. Bata pa. Kung palalayasin mo sila, wala nang pag-asa ang buhay nila. Hintayin asay Lin Tian Gumaling, Saka Pagyus. Yuyu, naiwakaya sa kanila? Sino ang maaawa sa mga anak? Nakalimutan ba kung ginawa nila sa'yo? Nga, ang anak ko kakapanganak lang, ginamit nyo na siya. Sino ang maawa sa akin? Kayong dalawa, mga sinungaling. Nararapat lang ito sa inyo. Tita Lee, kasalanan ni Tangtang ito, wala itong kinalaman kay Papa. Palayasin nayo. Kung gusto niyong galawin si Linchan, Daanin niyo muna kami. Dr. Wu, Natagpuan ng nanay ni Tangtang sa DNA test. Sino, Sili Usili Tian Ho? Ano? Si Teng Teng, siya ba ang anak ni Li Chanhao? buti na lang. Sasabihin ko agad to sa kanila. Kung tama ang natatandaan ko, binigyan kayo ng 1 milyon para sa paggamot, di ba? Bakit? Nakakalimot ba kayo ng utang na loob? Layuan niyo ako ngayon din.
Li Tian, Salamat sa pera na ibinigay mo sa amin. Pero ang perang ito, hindi namin karapat-dapat ito. Ang pera sa card na Hindi namin ginastos. ibabalik namin sa iyo ngayon. oo, Si Teng Teng at si mabubuting tao. hindi namin kayang makita kang pinalaya sila. Salamat sa inyo, Lolo Zhao. Ayo. Ayaw makisama, gusto pang maparusahan. Huwag sisihin kung magiging matigas ako. Palayasin niyo silang lahat. Ano to? Huwag akong hawakan. Bitawan niyo ako. Kuya Sue, Lolo Zhao! Huwag niyo galawin ang tatay ko, hindi ako alis. ano pang inaantay nayo? Bilisan at palaya. Palayasin niyo siya. Papa! 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 Liu, Si Tang Tang ang anak mo. anong sinabi mo? Naku, lintik. Bakit ngayon pa siya nagising? Papa, ang saya ko. Gising ka na sa wakas. Liu, Noong taon, niloko kita. Hindi patay ang bata. Dinala ko lang siya. Siya si Tang Tang. talagang mag-ama kayo. Pati pagsisinungaling, pareho kayo. Papa, si Tita Lee ba talaga ang mama ko? Lin Tian, Niloloko, mo, pa, rin siu. Si Lin Tang Tang, anak sa ibang babae. Ikaw lang ang mahal ko sa buong buhay ko. Kung hindi anak si Tang Tang, Bakit ko siya pinag-awit ng kantang iyon? Bakit ko ibinigay sa kanya ang peace buckle? Una, paano mo nagawang sabihin sa kanya ang tungkol sa anak natin? Hindi siya karapat-dapat. Hindi ko papayagan na magtaglay siya nito. Yuyue, paniwalaan mo ako, siya talaga ang anak mo. Noong panahon, napilitan magsinungaling sa'yo. Kailangan mo ng operasyon, kaya ako. Lin Tian, ang kapal pa na mukha mong magpaliwanag. kano mo pa balik sa akin na siu? Teo. Tumahimik ka. Kahit ano pa ang sabihin mo ngayon, hindi na kita paniniwalaan. Yuyu. Ano pa bang maraming sinasabi sa kanila? Walang awa. Alisin silang lahat. Huwag kang lumapit. Tang Tang. Baitawan si Tang Tang. Bitawan ako. Tang Tang. Papa, Teng Teng, Kimberly. Lumabas ang resulta ng pagsusuri sa DNA database. Toto, Sugar. Anak Mo, Sugar ay talagang anak mo. gusto mo pa akong linlangin? Dr. Wu, bilang doktor. Agawa ng peking report labag sa batas. Ginugo, wala akong kakayahan na gumawa ng peking ganitong report. Kumpirmado na anak. Januli, Ito ang opisyal na resulta mula sa database. Kinikilalang pagsusuri sa buong Jiangcheng. Kung ito ay hindi totoo, wala nang mapaniniwalaan. Yeah. Hindi kita niloloko. Daya, Pasensya na. Kala kayo noon. Tang Tang ay mamaloko. Hindi ko akalain, anak mo talaga siya. Anak talaga kita. Paano nangyari ito? Bakit ang bigat ng ginawa nyo? Papa, okay ka ba? Papa, walang problema. Tang Tang. Huvak. Sisen, Si Mama. Si Papa, si Lin Tian. Inilit niya ito. Mahina ang katawan niya, hinila siya, kaya nagkasugat at dumugo. Kaya siya nawala ng malay. ilagay si Lin Tian sa mataas na class ng kwarto. Lahat ng gamit. Binigay namin sa kanya ang pinakamabuti. Sugar. Pasensya ka na anak, kasalanan ito ni Mama. Ate Lee, salamat sa'yo. Sa tulong ni Papa, nailipat siya sa mas magandang lugar. Ang pera ngayon at dati, ibabalik ko lahat sa'yo. Sugar, Yuyu. Lahat ito kasalanan ko. Dapat dinala kita at si Tang Tang para magpad na test. Hindi sana umabot sa malaking pagkakaintindi sa pagitan niyo ni Tang Tang. Nagkaroon ng distansya. Kuya Yanming, hindi mo ito kasalanan. Ako ang masyadong padalos-dalos. Kaya, nasaktan ko si Tangtang at si Lin Tian. Pero sino ba ang makakakala? Nagagawin na Lin Chan para si Tang Tang. Sinabi namin sa'yo na patay na siya. Kasalanan niya lahat. Kahit anong ginawa ni Lin Tian,
Si Tangtang ay anak ko pa rin. Sa pagkakataong ito, ayaw kong mawala siya ulit. Teng Lintian. Pwede kayong magpatuloy sa labas ng tahimik. Pero pinili niyong magpakapanganib. Huwag niyo akong sisihin kung wala na akong awa. Itay, ngayon ay kaarawan ni Tangtang. Sabi mo, dadalhin mo ako sa amusement park. Pero kailan ka magigising? Tangtang, nagdala si nanay na adobong pork ribs ngayon. Maanghang na chicken wings. Pagkain nung nakaraang araw, hindi nagustuhan. Hindi ko rin alam kung may gusto kang gayong araw. Itay, magising ka na, si Tangtang ay magtratrabaho na. Tang. Pasensya na. Alam ni mama na nagkamali siya. 3 araw na. Ayaw mo akong kausapin. Miss Kita anak. Bear, gusto mo bang ibigay ang bote kay Candy? Pero sabi ni Papa, bawal kunin ang gamit ng iba ng basta-basta. Leave. Bakit ang clumsy mo? Suot mo lang ang costume, nadapa ka na agad. Ayos ka lang ba? Sinasabi mo bang gusto mo ako? Kaya mo ibibigay ang bote sa akin. Salamat, Little Bear. Tara maghanap na tayo ng bote. Teng. Ayaw mong makita si Mama, pero nandito siya para samahan ka. Matapos ang birthday, masaya na rin siya. Me. Little Bear, ang galing mo ngayon. Kumita ka ng 300 piso. Sa mga panahong hindi ko alam, Ang hirap pala ng mga pinagdaanan ni Tangtang. Ganito pa kabata, pero sobrang bigat ng pasan. ang kinita mo ngayong araw, Little Bear. Hati tayo. Ito para kay Be, ito para kay Tangtang. Bear, saan mo ako dadalhin? Ito ay ng buhang. Ito ay para kay Tangtang. Ng Ang ganda ng talon. Ang galing mo, Bear. Alam lang ni Papa ang birthday ko. Paano mo nalaman? Sugar, ikaw ang anak ko. Paano makakalimutan ni Mama ang birthday mo? Simulan ngayon, bawat birthday mo, hindi mawawala si Mama. Naiintindihan ni Sugar. Secreto 2. Ito ang violin na binili ni Papa para kay Sugar. Akala ko, hindi ko na ito makikita ulit. Hindi ko inakala na ikaw, Teddy Bear, ang bumili pabalik nito. Gustong gusto ko itong regalo. Salamat. Basta gusto mo, Sugar. Bibigyan ka and I Mama. Alam ni Tangtang, tuwing kaarawan kailangan mag-wish. Ang unang wish ay gumaling agad si Papa at huwag nang magkasakit. Pangalawang wish ay lagi kong kasama si Papa. Pangatlong wish. Secret yun.
Salamat, Little Bear, sa surprise para sa birthday ni Tangtang. At sa pakikipaglaro mo sa akin buong araw. Ang saya-saya ko ngayon. Tang Tang. Sana laging masaya ka, anak. Ako ang iyong ina. Tang Tang. Alam ni Mama na ayaw mo akong makita. Matagal na akong wala. Sa tagal na panahon, gusto ko talaga makasama kang magdiwang na kaarawan mo kahit isang beses. Tang Tang. Patawarin mo si Mama, Pridbie? Mainit at nakakapagod suotin yan, hindi ba? Nakakapagod? Isang rina ako, tapos magreklamo dahil sa simpleng costume. Paano magiging mahirap yan? Mama, wag mo nang gawin yan ulit. Tang Tang. Tinawag mo na akong Mama, pinatawad mo na ba ako? Alam and I Mama na Malaysia, hindi na ulitin ni Mama na gawin yun sa iyo at kay Papa. Hindi nagalit si Tangtang kay Mama. Alam ni Tangtang na mahal siya ni Mama. At niloko ni Tangtang si Mama. Pinatawad din ni Mama si Tangtang, di ba? Mama. Alam mo ba kung ano ang pangatlong hiling ni Tangtang? Ang hilig ni Tangtang sa papa niya. Yung unang dalawang hiling niya tungkol kay Papa. Ang pangatlong hiling. Tungkol din kay Papa, DBA? Ang pangatlong hiling ni Tangtang ay gusto niyang laging masaya si Mama at ang pamilya natin laging magkasama. Tang Tang. Ikaw talaga ang bait mong bata kay Mama. Mama, kailangan maghanda ng salusalo para sa pagkilala. Kailangan malaman na lahat. Si Tang Tang ay anak ko, as I Liu. Tangtang, gising na ang papa mo. Hindi ko inaakala, Tangtang, na talagang anak ka ni Teacher Lee. Kung ganon, magkakasama na kayong tatlo bilang pamilya. Dr. Wu. Ang sakit ko sa bato, mas malala na siguro ngayon. Ramdam ko, maraming problema ang katawan ko. Umabot na ito sa gitnang yugto. Kung walang tamang donor para sa bato, hanggang 3 buwan na lang siguro ako mabubuhay. 2 taon na ang nakalipas noong nagkaroon ako ng sakit sa bato. Iniisip ko pa noon na maalagaan ko si Tangtang hanggang sa paglaki niya. Pero ngayon, mukhang impossible na. Siguro panahon na para ibalik si Tangtang kay Yuyue. Jinong Lin, huwag kayong sumuko. Sigurado akong makakahanap pa kayo ng angkop na donor. Ang tagal na nating naghahanap pero wala pa rin. Wala na akong pag-asa. Ang bagay na ito. Sana tulungan mo pa rin akong itago ang lihim na ito. Papa! Nag-wish si Tangtang kanina na bumalik ka. Hindi ko akalain na magkakatotoo. Miss na miss kita, Tangtang. Maligayang kaarawan, Tangtang. Pasensya na. Hindi kita nadala sa parke ng mga bata. Okay lang yan, Papa. Si Mama naman. Sinamahan ako ipagdiwang ang karawan ko. Sobrang saya ko, Tangtang. Sinabi ni Mama na maghahanda siya ng isang party para kay Tangtang. Mukhang gusto mo si Mama. Sa tingin ni Tangtang, si Mama ang pinakamabuting mama sa mundo. Una, sa tingin din ni Mama, si Tangtang ang pinakamabuting anak sa mundo. Ang galing naman, kaya mabuti na lang, kampante na rin ako. Tang Tang, labas ka saglit. May pagyusapan si Papa at Mama. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa kanya. Kung hindi mo kinuha si Tangtang. Sugar, dapat niyang maranasan ito mula sa simula. Lin Tian, bakit mo ako niloko noon? Sinasabi mong 3 taon na si Sugar. Ayoko lang na ibigay ang anak ko sa isang taong walang kwenta. Hindi ko akalain na makakaligtas ka. Pasensya ka na, Yuyu. Hindi na ako magtatagal.
Mas mabuti malaman ang katotohanan kaysa muling magdusa sa sakit ng pagkawa. Mas mabuti na ang galit mo sa akin. Hindi lang ako nakaligtas. At naging tanyag na artista. Simula na yan. Huwag isipin na kaya mo kaming paghiwalayin nito. Ang kustodya ni Tonton. Ibibigay ko sa'yo. Ano ang sinabi mo? Akala ko siya ang tutulong sa pagpapagamot ko. Ngayon, gumaling na ako. Wala na siyang silbi. Siyempre, kailangang itapon. Kaya. Si Tangtang ba, gamit lang kapag kailangan, tapos tinatapon kapag wala ng silbi? Lin Tian, alam mo ba ang ginawa ni Tangtang para sa gamot mo? Ang bata pa, mag-isa na sa labas. Mag-isa siyang naglilinis ng pleto, namombolekta ng basura. Nagbebenta ng kanta. Ako ang tatay niya. Dapat ba talaga niyang gawin ang mga ito? Pero si Tangtang, puno ang puso niya para sa'yo. Para sa'yo, kaya kong gawin ang lahat. Pari ang hiling kayo, ikaw ang layman noon, Lin Tian. Bakit mo siyang iniwan ng ganito? Hindi ka karapat dapat maging tatay niya. Kung gusto mo talagang maging nanay niya, ngayon, mabuti na lang, pwede mo na siyang dalhin palayo. Huwag kang mag-alala. Simulang gayon, ako na ang mag-alaga kay Tangtang. Wala ka ng anumang koneksyon kay Tangtang. Papa, Mama, nag-aaway ba kayo? Hindi nag-away si Mama at Papa. Nag-usap sila. Dadaling kanila sa playground para maglaro. Yan ang wish mo. Pwede na rin akong maging katulad ng ibang bata na kasama si Mama at Papa sa playground. Wala akong pakialam sa inisip mo, pero sa harap ni Tangtang, gusto ko sana. Pumapel ka bilang mabuting papa. Sige nana, Tang. Hayaan mo na si Papa. Magkatotoo ang gagawin bilang pamamaalam. Ito ang huling regalo ni Papa para sa'yo. Papa, Mama, isuot niyo na ang cute na bunny headband. Para alam ng lahat, tayo'y isang pamilya. Ang pinili ni Tonton na headband, gustong-gusto ni Mama. Gustong-gusto rin ni Papa. Papa, bakit ka nagdugo sa ilong? Papa, bakit ka nagdugo sa ilong? Lin Tian, gumaling na ba talaga ang sakit mo? Wala namang problema. Masyado lang tuyot ang panahon. Halika, Tangtang, maglaro tayo. Gusto mo ba? Si Tangtang, bahala ka sa kanya sa Bukas ang handaan para sa pagkilala. Gustong-gusto ni Tangtang na pumunta ka. kailangang sabihin at gawin, nagawa lahat. Hindi na kailangang pumunta. Ang tindi mo talagang magdesisyon. Huwag kang mag-alala, magkaiba tayo. Pwede kang pumunta kahit kailan mo gustong makita si Tangtang. Hindi na kailangan. Ano? Nakasulat na dito ang mga nakasanayan at mga dapat tandaan ni Tangtang. Umiwi BASI Tang K. Papa, sobrang saya ni Tangtang ngayon. Parang panaginip, may ikaw at si Mama. Pwede bang maging ganito kasaya araw-araw? Araw-araw magiging mas masaya si Tangtang, higit pa sa ngayon. Allergic sa mangga. Ayaw kumain ng kamatis. Mahilig matulog na tinatadyakan ang kumot. Alam na alam niya ang mga gusto ni Tangtang. Wala ba talaga siyang nararamdaman pa kay Tangtang? Maligayang pagdating sa pagtitipon ng pagkilala na anak. 6 na taon na ang nakalipas. Akala ko wala na akong pag-asa na makasama siya muli. Salamat at sinuwerte ako, natagpuan ko ang aking munting prinsesa. Gayon, ipakikilala ko sa buong mundo. Ang aking anak na si Lin Tangtang. Tangtang, pasensya na. Hindi na kita masasamahan ni Papa. Makinig ka kay Mama. Lumaki kang maayos. Kalilimutan mo na si Papa.
Lin Tian, Saan ka pupunta? 6 na taon na nakaraan. Anong sinabi mo? Sinabi mong alisin mo ang bata. Di ka magpapakita kay Yuyu. Bakit ka nandito na yon? Hindi AKO. Ako ang may sakit. Si Tangtang naghanap ng pera para sa gamot. Dapat ikaw ang namatay sa labas. Hindi ito dapat umabot sa ganito. Tingnan, bongga ng pagitipon ng pagkakakilala. Si Yuyu halos sambahin na siya. Gu Yanming. Nangyari na ang lahat. Bukod pa rito, si Tangtang ay 6 na taong gulang pa. Wala kang ikainit ulo sa bata. Bakit ako magpaparaya? Ang hindi ko matanggap ay ang anak niyo. Matagal kaming magkaibigan ni kasama ko siya sa loob ng 20. Kung hindi mo siya nauna, matagal na siyang nagpakasal sa akin. At matagal na kaming may sariling anak. 6 na taon na ang lumipas. Kung gusto ka talaga ni Yuyu matagal na kayong magkasama. Tumahimik ka. Ang mga bagay ko, huwag mong pakialaman. Hindi ko papayagan na maagaw si Yuyu. Kawan na. Hindi mo kailangan kumilos. Napagdesisyunan ko nang umalis. Siyempre, alam ko na. Di ba may isa pang bata dito? Ano ang gusto mong gawin? Bitawan mo ako. Kung ganito ang handa para sa pagkilala sa bilang tiyuhin niya, kailangan bigyan ng espesyal na regalo. Malapit nang matapos ang programa, bakit hindi pa dumarating si Daddy? Candy. Mukhang hindi na darating si Daddy. Hindi maaari, si Daddy laging pumupunta sa kahit anong event ni Candy. Pupuntahan ko siya. Candy. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Baitawan. Lintian, Ako'y palaging makatarungan. Napakasimple ng hinihingi ko. Gawin ang ginawa mo 6 na taon na isama mo si Lin Tangtang, ang batang iyon, at umalis. Huwag na kayong magpakita sa tabi ni Yuyu. Pero ngayong pagkakataon, sa ibang bansa kayo pupunta. Magiging mabait na ako. Palalampasin ko kayo. Hindi ko kayang dalhin si Sugar. Si Sugar ay mahal ang kanyang ina. Hindi siya papayag sumama sa akin. Ikaw mo may choice ka dito. 6 na taon ang nakalipas, dinala ko si Sugar palayo. Si Yuyu nalulungkot ng 6 na taon. Ngayon, hindi na kita pakikinggan ulit. Tingnan natin kung mas matigas ang bibig mo o ang mga buto mo. Kunin siya. Sugar, Palagi mo akong tinatanong kung nasaan si Mama. Ngayon meron ka ng Mama. Hindi dapat sirain ni Papa ang buhay mo. Lalo na't hindi na rin magtatagal ang buhay ko. Paano kita mahihila pababa? Ang iniintindi mo ay yung bata. Gusto mo maging maayos ang buhay niya kasama si Yuyu. Impossible yan. Kaya tatanungin kita ulit, aalis ka ba o hindi? Kate Akoy Pangatlo. Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Kaya huwag mo akong susubukang pahinain. Papa. Sampung Papa. Papa, kamusta ka? Anong ginagawa mo? Yue. Hinahanap kita. Gusto ni Lin Chan dalhin si Tangtang ng patago. Pag wala kang pera, hindi ka niya papayagang makita siya. Nagsisinungaling ka. Hindi gagawin ni Papa yan. Lagi niyang gusto na maayos kaming mag-ina. Kaya pala ang dali mong pumayag na dalhin ko siya. Ginawa mo palang bargaining chip si Tangtang para takutin ako. Kapag nangako, hindi urong. Si Guyanming nagsisinungaling. Tama na, Lin Tian. Konting beses ka na lang ba nagbibigay at binabawi? Nasa harapan na ang mga ebidensya. May gana ka pa magtanggol? Sobrang nakakadismaya ka. Mama, paano mo maiintindihan ang sinasabi ng masamang taong ito? Niloloko ka niya. Halos patayin niya si Papa. Noon, iniwan ka ng papa mo ng walang puso. Sinabi pa niya na patay ka na. Sa klas ng tao siyang ganyan. Mayroon bang ikagugulat sa mga ginagawa niya? Maniwala si Tangtang kay Papa. Sigurado akong mayroong maling pagkakaintindi noon. Tang. Noong araw, sinabi mismo ng tatay mo na hindi ka niya mahal. Tandang-tanda kayo pa. Hindi totoo yan. Mahal na mahal ka ni Papa. Lagi niyang sinasabi sa akin na ikaw ang pinakamabuting tao sa mundo. Pinatugtog niya pa ang kanta mo kay Tangtang. Umaasa na magkasama tayong pamilya. Papa, magsalita ka na. Sabihin mo na kay Mama ang totoo. Baka naman may maling pagkakaintindi lang talaga. Ang pilyong batang to, lagi na lang sinisira ang plano ko. Tang. Ang sabi ni Mama. Totulaha. Sugar, Nikita MOBA? Isa siyang makasarili at walang puso. Hindi po, Papa. Bakit hindi mo sabihin kay Mama ang totoo? Tama na, Sugar. Huwag na tayong mag-ingay. Lin Tian, dahil ikaw ang tunay na ama ng bata. Papalagpasin ko na ang nangyari ngayon.
Mama, di mo ba pinaniniwalaan na inosente si Papa? Di mo ba pinakikinggan si Sugar? Bakit mo siya sinasampalatayanan? Mas mahalaga ang tagalabas kaysa kay Tangtang. Ganun ba? Tang Tang. Noong may sakit si Mama, iniwan kami ng papa mo nang walang awa. Si Uncle Gu ang nagbigay ng kidney niya sa akin. Kung hindi, matagal na akong wala. Yuyu, hay na, matagal na yon. Matagal nang dapat ito linawin. Noong umalis ka, iniwan mo lahat. Kuya Yanming nag-donate ng kidney asek, baka matagal na akong patay. Sigurado ka, BA. Nasa kanya talaga galing ang kidney. Sinabi mismo ng doktor ko, si Dr. Liu, na si Kuya Yanming ang nag-donate ng kidney sa akin. Fake it. Gusto mo bang sabihin na ikaw ang nag-donate? Hayaan na lang. Kung alis na rin naman, bakit pa kailangan magpakakomplik? Kung ikukumpara sa tatay mo. Niligtas ako ni Kuya Yanming. Pinaniniwalaan ko siya na sa panig niya ako. Ayaw ni Mama sa Papa, hindi na rin gusto ni Tangtang si Mama. Tangtang, ano ba yung sinasabi mo? 6 na taon kang inisip at pinapangarap ni Mama, ang daming pagsubok ang dinaanan natin para magkita muli. Paano matatanggihan ni Mama ang anak niya? Diba sabi mo miss mo sa na? Gusto talaga ni Tangtang si Mama. Maraming panaginip na nagawa ni Tangtang nitong mga taon. Sa bawat panaginip nandoon si Mama. Gusto ko si Mama bumalik para sunduin kami ni Papa. Tang Tang, anito na asay Mama. Si Mama na andito para sanduin ka. Talagang dumating si Mama. Sa pagkakataong ito, hindi na ako alis. Sa panaginip, banayad si Mama. Kaya nung una kitang nakita, ang itsura mo ay parang si Mama sa panaginip, sobrang magkapareho. Mama, mahal na mahal kita, talaga. Mahal ka rin and I Mama, Tang Tang. Pero mas natatandaan ni Tang Tang. Kung sino ang nagpakain sa akin ng paisa-isa, kung sino ang nagpatulog sa akin gabi-gabi, kung sino ang gumamit ng buong pagmamahal niya para palakihin ako. Tang Tang. Kaya sorry, Mama. Kung hindi mo tatanggapin si Papa, sasama na lang si Tangtang kay Papa. Hindi ka na namin guguluhin sa hinaharap. Lahat ng ito ay drama niya lang. Kanina lang, sinabi niyang ayaw ka na niya. Paano ko masasabi yan? Siguradong malungkot si Tang Tang. Mahal na mahal and I Papa SI. Hindi niya sasabihin yan. Tang Tang, patawad and I Papa SAyo. Papa, ayoko umalis. Pakawalan mo ako. Wala akong anak na tulad mo. Lin Tian, ano ba itong ginagawa mo? Ang sinabi ko kanina, totoo yun. Ayaw ko na SAyo. Hindi naniniwala si Tangtang. Papa, niloloko mo ako, di ba? Lintangtang, sasabihin ko sa'yo, kung di lang dahil kumikita ka para ipagamot ako. Matagal na kitang iniwan. Ngayon, pabigat ka lang. Lin Tian, wala kang karapatang maging ama ni Tang Tang. Si Papa at Tang Tang ay hindi pabigat. Si Tangtang ay pwedeng mag-ipon ng bote, maghugas ng pinggan, magkantahan, pakiusap, huwag mong iwan si Tangtang. Umalis ka. Sinasabi KOSAyo. Sa lahat ng taon, hindi kita kailanman minahal. 6 na taon, nabigay ko sa'yo lahat ng puso ko. Simula ngayon, Huwag mo na akong hanapin. Papa, huwag mong iwan si Tangtang. Papa, masaya si Tangtang ngayon. Kasama ka at si Mama. Parang panaginip, posible bang maging masaya araw-araw? Papa, wag mong iwan si Tangtang, Papa. Tang Tang, Tang Tang, huwag mo nang habulin. Hindi siya dapat maging papa mo. Mabe ka. Sumama kay Mama, yui na Teo, Pribiye, hindi gusto ko si Papa. Papa. Tangtang. Makinig ka sa mama mo, mamuhay ng maayos kasama siya. Kalimutang mo na si Papa. Ginolin, nagising ka na rin sa wakas. Ano ang nangyari? Ginulin, ang sakit mo ay umabot na sa huling yugto sa 1 linggo. Mabilis ang paglala nito. Kung magtutuloy, wala kang 1 buwan. Ginawa na namin ang lahat ng kaya namin. Wala na akong pinanghihinayangan.
Inaayos ko ang operasyon mo sa dialysis para maibsan pa ang sakit mo. Hindi na kailangan. Sobrang tagal ko nang nakahiga dito. 1 buwan na lang ang natitira. Gusto kong lumabas at maglakad-lakad. Teng-teng. Kahit wala kang tatay, mayroon ka pang nanay. Mas mabuti ang treto sa'yo ni nanay. Kumain ka. Ang tatay mo, hindi dapat ganung tao ang makasakit sa'yo. Ang tatay ko ang pinakamagaling na tao sa mundo. Ikaw ang masamang tao. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Teng-teng. Pasensya na, Kuya Yanming. Walang problema. Naiintindihan ko kung malungkot si Tangtang. Lalabas na muna AKO Lin Tangtang. Kapag natapos ko siya, ikaw na ang susunod. Alam na nanay mo na masakit sa loob mo ngayon, Tangtang. Kung may problema ka, sabihan mo si Mama, okay? Papa, bakit iniwan mo si Tangtang? Sabi mo maghihintay ka kay Mama. Kakanta naman tayo ng sabay, Papa. Bakit nagbago na ang lahat? Lin Tian. Iniwan mo ako noon, gayon iniwan mo si Tangtang. Paano mo nagawa yan? Napakawalang puso mo. Naibalik ni Mama ang violin na binili mo noon para sa akin. Nasaan na ang violin ni Tangtang? Umalis SI Lin Tion. Huwag ibunyag ang nangyari noon. Ano bang sinasabi niya? May kinalaman ba ito kay Papa? Noong sinabi ko kay Yuyu, ako ang nag-donate ng kidney sa kanya. Hindi SI Lin Tion. Paano kung mawala ang kasunduan sa donasyon ng kidney? Wala rin itong magandang dulot sa iyo. Si Papa pala ang nagbigay ng kidney kay Mama noon. Pero bakit hindi sinabi ni Papa? Kailangan sabihin ni Tangtang kay Mama. Hindi pwede. Hindi siya naniniwala kay Papa ngayon. Kailangan kunin ni Tangtang ang kasunduan para mapatunayan ang inosensya ni Papa. At saka, yung pinagagawa ko sa iyo tungkol kay Lin Chan, umusta na? May maganda pang nangyari. Talagang tulong ng langit ito. Panahon na rin siguro. Para makita ang lumang kaibigan na to. Kaya pala ayaw mong sabihin ang totoo. At iniwan pa ang bata. May sakit pala sa bato. Hindi na magtatagal ang Bakit ka narito? binisita kita kasi hanggang ngayon, iniisip pa rin ni Yuyu na ako ang nag-donate ng bato sa kanya. Kung tutusin, itangkeo sa'yo ang Ikaw talaga, Guyenming. ano na yon? Sa puso ni Yuyu, ako ang pinagkakatip. Guyenming. Pero bakit? Kahit anong kabutihan ang ginawa ko, hindi ka makalimutan sa puso. Yuyu. May isa pa akong hiling sa'yo. Magagawa mong mawala sa puso ni Yuyu. Tuluyan nang nawala. Guyenming Lin Tian Ika. Bakit mo, AKO Pinyari? Lin Tian. Liu. Ano? Sinaksak ni Lin Chan si Ginoong gugamit ang kutsilyo. Agad akong pupunta. Hindi magagawa ni Papa na manakit ng iba. May masamang tao ang gumagawa ng mali. Kailangan hanapin ni Candy ang kasunduan sa donasyon ng bato para mailigtas si Papa. Lahat ito kasalanan KO Yuyu. Hindi ko sinisisi Lin Chan sa pag-iwan kay Candy. Kaya tuloy nagalit siya. Nagsisinungaling ka. Ikaw mismo ang nanakit sa sarili mo. Nakita ka mismo. Paano magiging pekyon? Lin Tian. Lahat ng ginawa ni Yanming ay para sa akin at kay Candy. Pero gusto mo siyang patayin. Grave ka, walang awa. Keo. MS Lee, malala ang kalagayan ni MR Gu. Maami siyang nawalan. Kailangan ng dugo pa sa transfusion, pero kulang ang type o sa ospital. Pupunta para maghanap ng donors sa bansa. Emergency na, kailangan ng agarang transfusion pa sa pasyente. MS Lee, gumawa ka ng paan agad. Kukunin ko ang kagamitan. Type O. Ikaw mismo ang may type O na dugo.
Hindi ko kaya mabigay. Ang taong naninirang puri sa akin. Lin Tian, Ko. ikaw ba ang may gawa nito sa kanya? Nasa bingit siya ng kamatayan gayon. Wala ka bang kaya kaning konsensya? Yuyu, Kuya Lin Tian, kung ayaw niya, hayaan siya. ayos lang AKO. Nahihilo lang ako ng konti. Kuya Shinming, okay, calling BA? Pinlano niya lahat ng ito. Wala siyang problema, nagkukunwari lang siya. Tama na. Alam MOBA? Mas mahina ang katawan niya kaysa normal na tao. Gusto mo ba siyang mamatay? Hindi siya mamamatay. Paanong hindi? Nag-donate siya ng kidney. Nawawala ang dugo, magdudulot ito ng shock. Ikaw ang nag-donate. Panahong iyon, tugma ang compatibility natin. Kailangan ng 50,000 para sa operasyon. Wala akong ganoong kalaking pera. Sabi yan ay Gu Yenming. Siya ang bahala. Pero ang kondisyon niya ay, dalhin ko si Tangtang at umalis palayo sa'yo magpakailanman. Kuya Lin Tian. Alam kayo, hindi mo ako sinasadyang saktan, pero hindi mo pwedeng imbentuhin ang kasinungalingan para lang makaiwas sa kasalanan. Noong panahong iyon, matapos mag-donate ng kidney kay Yuyu, nakaratay ako kalahating buwan matapos ang opera. Alam, yan ay yaya. May lakas loob na ipakita kay Yuyue. Kung may peklat ka sa likod, Are, ang sakit. Lin Tian, tama na. Lin Tian, galit AKO SA Pagiwan MO, pasasalamat kay Yanming sa pagligtas niya. Hindi ko inakalang pati sa ganitong bagay, mag-agawan pa kayo. Pinagsisisihan ko talagang nakilala kita. Lintian. Basta naniniwala si Yuyu na gusto mo patay. Kahit sabihin ang katotohanan, hindi paniniwalaan ni Yuyu. Isipin lang niya na ito'y palusot mo para makaiwas sa parusa. Ganap na akong nawalan ng tiwala sa... Gu Yanming, ang galing mo talaga. lahat ng ito ay dahil sa'yo. Hindi ka makakatakas ngayon, kailangan mo itong gawin. Simulan na natin. Nahanap ko na. Tama nga, kay Papa ang kidney na binigay kay Mama. Si Tangtang pupunta kay Mama ngayon. Papa, maghintay ka kay Tangtang. Sino ka? Ilagay mo ang gamit na yan. Lintian, isa lang ang kidney mo. Nagkaroon ng sakit sa bato. Ganito mag-donate ng dugo. Delikado ang buhay mo. Pero mamatay dahil kay Yuyu. Masasabi mong masuwerte ka pa rin. Daya. Ano ang pinakagusto mo? Kasama ka. Kasama si Baby. Magkasama magpakailanman. Ganon din AKO. Pasensya na, sisirain ko ang pangako ko. Pag-alas kayo. Dapat kayong dalawa ni Mabuhay ng maayos. Daya. Kuya Lin Tian. Bakit parang nahihirapan ka? Kakaunti lang ang hidit ko, nagdadrama lang siya. Tuloy. Sinoka, ilagay mo yan. Bigyan mo ako. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo. Intuan mo ako. Tumigil ka. Into. Papa? Sugar? Mama, ang nag-donate ng kidney para sa'yo noon ay si Papa. Sugar? Saan mo nakuha ang kasunduan na ito? Salba ang bata. Ibigay ang kasunduan ng pagbibigay ng kidney, ER Liu. Noong una, sinabi mo sa akin na ang magbibigay ng kidney sa akin ay si Guyanming. Ano ang ibig sabihin ng kasunduang ito? Ako. Yue. Sigurado akong fake ito. Nasaan ang peklat mo? Ayon Paula, totoo bang ikaw ang nag-donate ng bato sa akin? So, lahat ng sinabi mo, totoo? Atian. Yeah. Wala akong kinalaman dito. Si Guyanming ang nag-utos sa akin na gawin to. Siya. Yang sugat nayan. Hindi naman talaga kailangan ng dugo. Doktor na duwag ka. Januli. Sinabi ko na sa iyo, patawarin mo ako, please. Tao, tulungan niyo. Dr. Liu, pinik ang kasunduan, niloko ang mga pasyente at may sakit. Dalhin siya sa pulisya. Ginuli, alam kong mali ako. Patawaran mo ako. Patawaran mo ako. Kaya.
Makaraan ang 6 na taon, gusto mo nang paalisin si Atian sa tabi ko, tapos kunwari ikaw ang nag-donate ng kidney? Gayon, pinaparatangan mo si Atian na siya ang nanakit sa'yo, tapos gusto mo pa siyang patayin? Tama ba eh? Sasabihin ko ang totoo sa'yo. Sinadyang kong siraan si Lin Tangtang noong kompetisyon. Sinabi kong ninakaw niya ang kwintas mo. Noong kaarawan mo, sinadya ko ring ibunyag ang totoong pagkakakilanlan niya. At na rin noong party para sa pagkilala ng pamilya. Sinadya ko rin yon. Sinadya kong pilitin si Lin Chan umalis kasama ang bata. Pero ayaw niya. Gu Shiming Guya, napakalaking gago mo. Ginawa ko ang lahat na ito dahil sa'yo. AKO, gusto ko ilayo ka sa... Ilayo ka sa kanila at makasama ang mga awit. Pero bakit? Bakit hindi ama? Kailanman nakita ang kabutihan ko. Patuloy mong iniisip sila. Ang pagmamahal na punong-puno ng pag-imbot ay hindi makakamit ng kapalit. Tama ba eh? Kaya. Sa buhay, imposible tayong Tama BA? Ibibigay kita sa mga pulis. Pag-isipan mo ng mabuti ang mga kasalanan mo sa loob. Lin Tian, lahat dahil sa'yo. Mamatay ka na lang. Yuyu. Bakit mo siya pinoprotektahan? Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Yaya. Hindi ka humarang sa harapan ko. Mas delikado esay gu yenming. at yan, pesensya na. Akala ko mali ang tungkol sa inyo dati. Kaya ikaw ang nagtamo ng ganitong maraming sugat. Nanay, kasalanan ng masasamang tao? Pero kung medyo nagtiwala pa si nanay sa iyo, hindi mangyayari ang ganito. Yuyu. Ang mga nangyari noon, tapos na. Ang mahalaga ngayon ay Teong Tatlo. Sa wakas magkasama na rin tayo. Una. Sa wakas magkasama tayo. Si Tangtang pwedeng kumain kasama daddy at mommy. Manood ng TV, magkantahan, marami pang gustong gawin ni Tangtang. Mangyayari yan. Ang iniisip ni Tangtang, gagawin ni na daddy at mommy para sa'yo. Tatay. Tian. Ate Wu, ano na ang lagay ni tatay? Medyo stable na pero mas seryoso na ang sakit niya. Anong sakit? Huling yugto ng sakit sa bato. Huling yugto ng sakit sa bato. Impossible ito. Ate Wu, nagbibiro ka lang kay Tangtang, di ba? Sabi mo may bara lang sa utak ni tatay. Paano pa magkakaroon ng sakit sa bato? Yuyu. Tangtang, Hindi ko sinasadya. Itago ito sa inyo. Sa totoo lang, 2 taon na. Mula nang madiagnose ako ng sakit sa bato. Natakot lang ako na malulungkot kayo. Kaya hindi ko sinabi sa inyo. 2 taon na. Kaya. Ayaw mo pa rin sabihin sa amin ang totoo, pati pinalayas mo si Tangtang dahil may sakit ka sa bato. Plano ko sanang magalit kayo sa akin. Hindi kayo akalain. Hindi ko pa rin naitago sa inyo. Kasalanan kayo kung hindi lang para mag-donate ng bato para sa akin. Baka, maling akala ni Tangtang ng matagal na panahon. Akala niya, ang tatay niya ay simpleng na aksidente lang sa sasakyan. Hindi pala niya napansin may sakit sa bato ang tatay niya. Kasalanan lahat ni Tangtang. Wala kayong kasalanan. May sakit kayo. Dahil sa sarili kong kalusugan. Hindi napansin ni Tangtang. Dahil itinago ko rin ito. Pero kakabigay lang kay Tangtang ng mommy at daddy. Huwag mawala si daddy kay Tangtang. Tang-tang. Hindi iniwan ni Daddy si Tangtang. Nagbago lang ng paraan para tuloy-tuloy na samahan si Tangtang. huwag kang mag-alala. Magpapalabas ako ng pambansang pabuya. Siguradong mahahanap para sa'yo. Si Tangtang hanap din. Maraming kilalang tito-tita si Tangtang. Siguradong matutulungan nila ako. Naniniwala ako sa inyo. Yaya, Tang-tang. Kayo ang pinakamahalagang tao sa akin, ang pag-asa ko. Sana bawat araw magkasama tayo, maging punong-puno ng kasiyahan. Okay, BA?
Sakta Aurora. Ang galing mo talaga, Tangtang. Isang buwan lang, naging batang henyo ka na. Uncle Liu, okay ka lang ba? Anong mangyayari sa akin? Yung ibinayad mo para sa operasyon. Gumagaling na ako agad. Pakiramdam ko ang lakas ko ngayon. Tama, pareho na tayong magaling. Salamat Tangtang sa paggamit ng kinita mo sa pagpapalabas. Ang pera, pwedeng kitain ulit. Pero si Tangtang gusto kayo maging malusog, Lolo Zhao. Ha ha ha. Bro Tien, Ginoli. Si Tangtang ay mabuting bata. Sigurado akong magiging masaya kayong mag-asawa kasama si Tangtang. Sa hinaharap. Kahit sakaling wala na ako dito. See you at SI Tang Tang. Pakisuyo, alagaan niyo sila ng mabuti. Kung walang mahanap dito, hanapin sa ibang bansa. Basta may pag-asa, huwag kailanman sumuko. Papa, magiging okay ka, sigurado ako. Konti na lang ang oras. Makita lang kayong masaya. Masaya na ako. Nahanap na, tumugma ang donor ng kidney. Ay, ang saya naman. Tawagin ang anak kong babae. Si Lin Tangtang at ang asawa kong si Lin Qian.